itlog, Ano pa? pancit canton. Ano? Handa na ba kayo mamili? Oo, nilista pa namin ang mga bibilin upang hindi lumagpas sa budget. Dahil limited lang ang ating budget, kailangan natin to. Familiar. Ito ba yung pamantayan ng mga pamimili? Correct ka dyan. Di ba? Alam ko. Ang tanong, na-apply mo ba ito sa totoong buhay? Yan ang goal natin. ngayon. Tara na. Hala, expire. Check mo yung iba. Okay lang naman. Mapanuri. Ang mamimiling mapunuri ay sinusuri ng mabuti ang mga produktong kanyang binibili. Kailangan nating nan kung ano ang mga sangkap ng mga produktong yung bibilhin, gayon din ang presyo, expiration date at maging pagkakagawa nito. Pabili ko, te. Ano bilhin mo? Magkano ang sito? 50. Ang tubig, magkano? 20. Pwede na lang. May alternatibo o pamalit. Ang matalinong mamimili ay marunong humanap ng pamalit o mga panghalili sa mga produkto dati nang binibili. Dahil kung minsan ay may mga panahon tayo ay kinakapos sa pera o di kaya naman ay mga panahon na nagbabago ang kalidad ng mga produkto na dati nating binibili. Bili kong 2 kilo ng baboy. Ba't parang kulang ata to? Pwede po bang patimang ulit? Hindi nagpapadaya. Laganap sa ating pamilihan ang pandaraya ng mga tendera at tindero kung kaya't ang isang matalinong mamimili ay laging handa, alerto at mapagmasid sa mga maling gawain lalo na sa pagsusukli at paggamit ng timbangan. Uy, ate, tingnan mo, may ribbon. Maya, meron ka ng ganyan sa bahay. Pero ate, gusto ko ng ibang kulay. Hindi yan kasya sa ating pera at meron pa kang pag-iinatan. Sige na nga. Basta bibilhan mo ko sa susunod. Makatwiran. Ang isang mamimili ay makatwiran kung ang mga importanteng bagay ay una niyang bibilhin kaysa sa mga luho-luho lamang. Sumusunod sa budget. Ang isang mamimili ay kailangan natin itimbang niya ang mga bagay-bagay ayon sa kanyang budget. Dapat ay hindi nagpapadala sa popularidad o kasikatan ng isang produkto na may mataas na presyo upang ang kanyang salapi ay sumapat sa kanyang mga pangangailangan. Uy, bakit dami? Parang hindi tayo babalik-balik. Oo nga, sige, kuha tayo. Ma, huwag kayo magpapalit-balik. Baka maabutan yung expiration. Oo nga. Sige, balik natin ito. Hindi nagpapanik buying. Hindi kinakabahan ang isang mamimili sa tinatawag na hoarding o yung pagtatago ng mga produkto upang ang presyo nito ay mapataas.
Bilang isang matalinong mamimili ay hindi ka dapat mabahala sa ganitong sitwasyon sapagkat alam mo pag mapapadala ka sa ganito ay lalong lamang magpapalala sa sitwasyon. Hala, may blackface. Sige na, hindi mo na yan. Saan ka lang makakatikim yan? Sige na, pag hinihintay mo. Huwag kang maniwala. Masasayang lang ang iyong pera. May mga bagay na mas mahalaga pa kaysa sa ice cream. Hindi nagpapadala sa anunsyo. Ang matalinong mamimili ay ang kalidad ng isang produkto ang tinitingnan, hindi ang magandang pag-endorso sa produkto ng mga sikat na artista. Walong karapatan ng mamimili. Karapatan sa mga pangunahing pangangailangan. Ito ay tumutukoy sa ating karapatan na magkaroon ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, damit, bahay, pangangalagang pangkalusugan, edukasyon, at iba pa. Karapatang pumili. May karapatan tayo na pumili at bumili ng iba't ibang produkto. Karapatang dinggin. Ang kapakanan ng mga mamimili ay isinasaalang-alang. Explain na po ito, ma'am. Una po ito. Explain na po ito. Karapatan sa kaligtasan. Ito ang ating kaligtasan mula sa mga panindang masama at makapagdudulot sa atin ng panganib. Sa susunod, pag bumili ka ng yung mga pagkain, buti tingnan mo yung mga expired pagkain. Karapatan sa pagtuturo tungkol sa pagiging matalinong mamimili. Ang mga mamimili ay may karapatan sa consumer education na nagbibigay ng kinakailangan nating kaalaman para sa isang matalinong pagbili. Karapatang bayaran at tumbasan sa anumang kapinsalahan. Ito ang ating karapatan na mabayaran dahil sa mga produkto na nagdulot ng pinsala o mababa ang uri. Karapatan sa batalastasan. Ito ay para maiwasan natin na masamantala ng iba, malinlang at madaya. Karapatan sa isang malinis na kapaligiran. Ito ay tumutukoy sa ating karapatan na magkaroon ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at sapat na mga kalagayan sa buhay. Mapanuring kamalayan. Ito ay tumutukoy sa pagiging alisto at mapanuri sa mga gamit, kalidad at maging sa halaga ng mga paninda at serbisyo.
Ma'am, bili na po kayo, ma'am. Meron po akong bag dito, ma'am. Bagay na bagay po sa'yo. Pambili. Ma'am, sino po, ma'am? 100. Gagawin ko lang 50. Wala kasi akong pera. Ma'am, baka itong lechon train, ma'am. 1,500. Gagawin ko na lang 1,000. Ma'am, ma'am, itong dating 1,000. 700 na lang, ma'am. Baka gusto na lang. Ma'am, mawa ka na po, ma'am. All day na akong naglalakad. Wala pa rin. Sige na nga. Sige, thank you, ma'am. 700 lang, ma'am. Sige, ma'am. Thanks. Thank you po, ma'am. Sira. I-report ko to sa DTI. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga. Meron po lang sana akong i-report sa inyo. Ano po yan? Ano kasi, bumili po kasi ako ng ring light kanina. Tapos, ang binigay sa akin, sira. Nasaan ba yung nang-scam sa'yo? Bakit hindi pa nakalayo? Hanapin natin. Ting 150 na lang para sa mga anak ko. Gamit nila sa school. Ma'am, wag ka maniwala, ma'am! Ma'am! Ma'am, hindi po yung ganun po. Binigyan po ako ng sirang ring light. Manluloko! Scammer! Sisiguraduhin ko na wala ka nang mabibiktima. Pagkilos. Ito ay tumutukoy sa pagkilos at pagpapahayag sa sarili upang magkaroon ng tiyak at makatarungang pagkikitungo. Kung tayo'y mananatili sa pagwawalang bahala, ay patuloy tayong pagsasamantalahan ng mga mandarayang mga ngalakal. Damihan ko nga lang ito para hindi ka kumabalo. Para po tukunin ko ito lahat. Wala nang matitira para sa iba. Pagmamalasakit na panlipunan. Ito ay tumutukoy sa mga epekto ng ating pagkonsumo sa iba pang pamayanan. Gusto na ba ito? Ano kaya kung yung malaking tubig na lang na kulay asin? Oo nga. Para rin mabawasan yung dami ng plastic. Tara. Ano po yun? Pabili pong tubig. Pagkano? 20 Kamalayan sa kapaligiran. Ito ay tumutukoy sa ating kamalayan upang ating mabatid ang mga epekto sa kapaligiran ng maling pagkonsumo ng mga kalakal o paglilingkod. Uy, dumating na yung para sa atin. Nandito yung in-order ko. Guys, tingnan nyo! Ito yung order ko, kasi ito yung dumating. Sira pa. Ay! Dapat natin i-report. Ano? Pagkakaisa. Ito ay tumutukoy sa ating pagkikiisa sa mga samahan ng mga mamimili
upang magkaroon ng sapat na lakas at kapangyarihan na itaguyod